Breaking news mga kabayan, Iran nagmamakaawa sa kanilang mamamayan na bawasan muna ang paggamit ng kuryente dahil sa nararanasang krisis ng kanilang bansa sa patuloy na US blockade at paglunsa ng pag-atake ng Israel at Amerika. Good news para sa mga Pilipino. BRP Raja Lacandula PS-21, pinakabagong armadong barko ng bansa dumating na sa Subic Base Zambales. Ito na ang ikalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy sa anim na nabili ng Pilipinas sa South Korea. Department of National Defense pinanindigan na suportado nito ang itatayong mga defense hub ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng pagtutol ng mga makakaliwa at mga taga-suporta ng China. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. At industrialization na matagal na tayong ayaw tulungan na China dahil binebentahan tayo ng murang-murang mga goods na segunda klase. Live fire ng Japan, Amerika at Pilipinas sa luwa, pinabagsak at winasak ang mga armas ng magkaalyado ang mga bantang papasok sa baybay ng Ilocos Norte. HIMARS, grabe, ang lakas talaga. Dineploy din ng US forces gamit ang kanilang watercraft, ang HIMARS, sa isang malayong isla upang depensahan ito laban sa mananakop na bansa. Ang isang bansang masagana sa langis na pinagkukunan ng kanilang enerhiya ay nakiusap sa kanilang mamamayan na magtipid sa kuryente. Si Iranian President Masoud ay personal na hiniling sa mga mamamayan ng Iran na magtipid sa kuryente at enerhiya. Ginawa ito ng gobyerno ng Iran dahil sa patuloy na US blockade at pinsalang idinulot ng US at Israel airstrike sa kasagsagan ng digmaan. Ito ang patunay na kahit anumang sabihin ng Iran military na panalo sila sa labang ito, taliwas ang ipinapakitang hakbang at galaw ng kanilang gobyerno. از مردم عزیزمون که الان آماده‌اند و در صحنه‌اند اینجا هم گفتم یه درخواست ساده داریم این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم ولی نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بایستیم؟ این که ما اون زمینه‌هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد. Good news para sa ating mga Pilipino. BRP Raja Lacandula PS-21 dumating na sa Pilipinas. Kasalukuyang nakadaong ito ngayon sa Naval Operating Base sa Subic Base Zambales. Malaking tulong ito sa pagpapatrol sa West Philippine Sea, anti-smuggling, maritime security at disaster response. Susunod na mga hakbang ay ang formal na arrival ceremony sa Subic, technical inspection at sea trials dito sa Pilipinas. Opisyal na pagkomisyon ng Philippine Navy sa nasabing barko. Posibleng mangyayari ito sa susunod na ilang buwan. Sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan, nagsagawa ang Japan, Amerika at Pilipinas ng counter-landing live fire exercise bilang kabahagi ng Balikatan 2026. Ito ay pagsasani militar ng tatlong bansa upang pigilan na makapasok ang mga kalaban sa kalupaan ng Pilipinas. Naglunsad ang Estados Unidos ng kanilang firepower. Nagliparan ang marami mga rockets mula sa HIMARS. Pinabagsak din ng magkaalyado ang isang drone na may dalang banta. Niratrat din ng matataas na kalibre ng armas ng Japan, Amerika at Pilipinas ang target itong unmanned surface vessel sa baybay ng Ilocos Norte. Dineploy din ng Amerika ang kanilang AH-64 Apache attack helicopter. Sa kabila ng pagtutol ng mga makakaliwa at mga maka-China, nanindigan naman si Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. na suportado nito ang pamumuhunan ng Amerika sa Pilipinas, lalong-lalo na ang gagawing defense manufacturing hub sa Pilipinas.
para sa kalihim ng depensa ng bansa kasama ang mga kumpanya ng Amerika ay isang strategic choice para sa Pilipinas. Nilinaw ng kalihim ng depensa na ito ay hindi proyekto ng gobyerno ng Amerika. Ito ay direktang pamumuhunan ng mga pribadong kumpanya ng Amerika. Malaki ang benepisyo nito para sa national defense, mas mabilis na supply ng mga ammo at parts, economy, trabaho at technology transfer, resilience ng Pilipinas. Sir, with regards to Pax Silica, do you think it would be beneficial to the country? Some said it is a war-driven imposition. It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. Kung pag-aralan natin yung Pax Silica na yan, it is a manufacturing and high technology endeavor. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera, kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito na hindi yung long term hindi natutuloy. Pangalawa, ang dami natin raw materials dito para sa ganun, critical minerals. Kaso sa maraming magagandang ideya dito hindi natutuloy. Dahil may mga environmentalist na hindi naman makasiyensya, kaya umiiral ang mga small-scale mining dahil tinututulan ang responsible mining. Dito sa mga to, huwag na silang tumira sa bahay na may semento. Dahil mina yun semento. Huwag silang magpailaw sa kanilang bahay. Kuryente. Galing din yan sa maalambre. Galing din yan sa sa lupa. So, number one, values. Number two, for resilience ng ating bansa, kita at industrialization na matagal na tayong ayaw tulungan ng China dahil binebentahan tayo ng murang-murang mga goods na segunda klase. Sa Palawan naman, gamit ang US Army Landing Watercraft, nag-deploy ito ng HIMARS sa isang isla ng Pilipinas. Dito inilunsad ng US Army HIMARS ang mga missiles upang tamaan ang kunwari mga kalaban na balak sakupin ang isla ng Palawan.